Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay mind-blowing 20 trillion Shiba Inu shoveled by whales. What's happening? Yan. Meron pong ginalaw rito. Yan, ng mga whales na napakalaking amount ng Shiba Inu token. Umaabot po ito ng 20 trillion. Ang laki po niyan. Kaya ang pagkakasabi dito ay mind-blowing. Ayan. Kaya ano nga ba ang kanilang balak rito kung bakit bigla nila itong ginagalaw? Ayan. Kaya dapat po nating malaman kung ano yung kanilang plano rito. Kung pag ibabagsak nila ito ay ayan, kung idadam nila ito sa mga crypto exchanges ay hindi po maganda ang epekto nito sa kanyang sa market price ng Shiba Inu. Mas lalo pang babagsak ang market price ni Shiba Inu kapag ginawa nila ito kasi ang laki po ng 20 trillion na ito. Meron or magkakaroon ito ng impact sa kanyang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin ito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay anonymous whale moves enormous amount of tokens raising some serious question. Ayan, syempre talagang maraming magtatanong kung bakit nangyayari ito. Bakit ang anonymous whale na ito ay bakit niya ginagalaw yung kanyang napakalaking amount na Shiba Inu tokens. Ayan, yung mga tanong ay ano kaya yung gagawin niya dito. In a remarkable power play, anonymous whales are making waves in the Shiba Inu ecosystem. A staggering 20 trillion SHIB, a sum not for the faint-hearted, has been on the move. Ayan. Ngayon lamang po ito. Kasi kung dati nasa mga milyon at saka billion lamang yung ginagalaw ng mga whales. Ngayon ay kakaiba po ito kasi umaabot na po ito ng trillion. But the plot thickens. Just a week ago, an enigmatic figure funneled over 4 trillion SHIB from one covert whale to another, a strategy reminiscent of a shill game. The origin, another incognito entity that had received it 3 weeks prior the SHIB trail. It seems is as mystifying as it is massive. Ayan, trillion yung kinagalaw at saka talagang parang misteryoso po. Hindi talaga natin alam kung ano yung kanilang plano. Yan, meron pang tinawag pa rito na shill game, yung paraan na ginagawa rito. Now these digital tokens are being dispatched to various exchanges in smaller, less conspicuous parcels, each roughly valued at around $200,000. Yan, dinidistribute po ito sa mga iba't ibang mga exchanges sa maliit nito na halaga. Yan, yung umaabot yung sa kada exchanges ay yung linalagay niya ay umaabot ng $200,000. Kaya mukhang may balak talaga ito na i-dispose or i-liquidate yung kanyang 20 trillion na Shiba Inu tokens. Kaya kung pag ganito yung kanyang plano ay talagang mahihirapan talaga na makaangat ang Shiba Inu. The current resting place for these funds is the digital wallet with the address. Yan, ito po. Kung gusto po nating i-check, ayan, ito po yung kanyang address where they sit it their entirety, not yet redistributed. Ayan. Well, the end games, what's the end game here? One could speculate that this is a classic maneuver to obfuscate transaction trails, a tactic employed for various reasons, ranging from simple privacy concerns to more nefarious purposes. However, the sheer scale of SHIB being moved is enough to raise eyebrows everywhere, prompting market watchers to keep their eyes peeled for any ripple effects on SHIB's market value and beyond. Yeah. Talagang marami pong nakatutok dito. Yan, sa galaw ng napakalaking whales na ito. Kasi biruin mo naman 20 trillion na Shiba Inu token. Kaya pero kung pag dahan-dahan po niya itong dinidispose
or binibenta sa mga exchanges ay talagang maaaring ito ang dahilan kung bakit nahihirapan na makaakyat ang presyo ni Shiba Inu. Ayan, kasi sa kada bawat maliit na pag-angat nito ay siguro nagbebenta naman siya. Nagbebenta ang whale, kaya kung sa kanyang pag-angat ay bumabalik din siya sa pagbagsak. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.